Sa isang baryo sa gilid ng kagubatan, isang matandang albularyo ang nagtataglay ng lihim na agimat, isang yaman ng kapangyarihan mula sa kanyang mga ninuno. Ngunit ang kapangyarihan ng kanyang agimat ay sinusubok ng isang nilalang mula sa dilim, isang aswang na may kakayahang mangibabaw sa mga ordinaryong nilalang. Sa baryo ng Sitio Magayon, hindi lamang mga tao ang matatakot. May isang uri ng aswang na kilala bilang ki-aswang sa dilim. Isang nilalang na parang anino, hindi matukoy ng mata, ngunit may kapangyarihan na kayang magbago ng anyo at maghasik. Nang takot sa sinuman na tumawid sa kanyang landas. Ang mga matatanda ay nagbabalita na ito ay isang nilalang na hindi matitinag ng kahit anong agimat. Kaya't ang mga tao ay lubhang natatakot. Ngunit may isang albularyo na hindi natatakot. Si Aling Berta, isang matandang babae na kilala sa buong baryo, ay mayroong isang agimat na hindi basta-basta. Ang agimat na hawak ni Aling Berta ay isang kwintas na may kakaibang mga bato, ang batong ihikao ng kamandag, na nakuha mula sa isang dambuhalang ahas, at isang piraso ng ki-anino ng dahon, isang matandang anting-anting na naipasa sa kanyang pamilya mula pa noong sinaunang panahon. Ang dalawang agimat na ito ay nagkakaroon ng kakayahang mapigilan ang mga nilalang mula sa dilim at magsilbing pananggalang sa kanilang mga kasamaan. Isang gabi, habang si Aling Berta ay nagpapagaling ng isang maisakit sa kanyang kubo, biglang dumating ang isang batang babae na natatakot at humihingal. Aling Berta, aswang. Ang aswang. Pumunta sa bayan, patay na si Lola, sigaw ng batang babae. Si Aling Berta ay huminga ng malalim at iniisip kung may pagkakataon pa bang mailigtas ang kanilang baryo mula sa nilalang na ito. Nagmamadali siyang tumayo at kumuha ng kanyang mga agimat, ang ki-hikaw ng kamandag at ang ki-anino ng dahon. Ang hikaw ng kamandag ay isang kwintas na may isang maliit na bato mula sa isang dambuhalang ahas na matatagpuan lamang sa pinakamalalim na kagubatan. Ito ay may kakayahang sumipsip ng mga negatibong enerhiya at protektahan ang tagapagsuot mula sa mga masasamang espiritu. Samantalang ang ki-anino ng dahon ay isang piraso ng ginugol na dahon na nababalutan ng sinaunang tinta. Ito ay may kakayahang magpabalik ng mga atake mula sa dilim. Habang binabaybay nila ang madilim na kagubatan, ang hangin ay nagsimulang magbago, malamig at maasim. Ang mga puno ay nag-ingay at ang dilim ay tila sumisipsip sa kanilang paligid. Tinutok ni Aling Berta ang kanyang mga agimat sa harapan at biglang nagningning ang kanyang kwintas. Ang ihikaw ng kamandag ay nagbigay ng liwanag na parang araw, habang ang ki-anino ng dahon ay nagbigay ng kakaibang proteksyon sa kanilang daraanan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang lakad, naramdaman ni Aling Berta na parang may isang malupit na puwersa na humahawak sa kanya. Isang ungol mula sa dilim ang nagpakilos sa buong kagubatan at nakita nila ang aswang. Isang malaan-hinong nilalang na may mga mata na nagsisiga ng matinding galit. Ang katawan nito ay isang halo ng tao at hayop, ang pangil nito ay matalim, at ang mga pakpak ay parang mga anino na nagtatago sa dilim. Hindi nag-atubili si Aling Berta. Binuksan niya ang kanyang bibig at nagsimulang magdasal ng sinaunang incantation. Kasabay nito, ang ki-anino ng dahon ay nagbigay ng isang puwersang tumulak sa aswang, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Inilabas ni Aling Berta ang lihim na agimat na nataglay niya, isang kakaibang amulet na tinatawag nilang i-agimat ng liwanag, isang amulet na ipinasa mula sa kanyang ninuno. Habang hawak niya ito, isang matinding liwanag na parang araw ang sumabog mula sa amulet na nagbigay ng lakas at proteksyon kay Aling Berta laban sa aswang. Aling Berta, sigaw ng batang babae. Kaya mo bang patumbahin ang aswang? Ngunit hindi ito basta-basta, anak, sagot ni Aling Berta. Ang agimat ko ay hindi sapat laban sa malupit na nilalang na ito. Ngunit ang lakas ng ating pananampalataya at tapang ay magdadala sa atin ng tagumpay. Biglang lumakas ang liwanag mula sa kanyang agimat. At sa isang iglap, ang aswang ay nabaon sa dilim, natabunan ng enerhiyang nagmumula sa kanyang mga agimat. Naglaho ito at ang kagubatan ay muling naging tahimik. Matapos ang engkwentro, natutunan ng mga tao sa Sitio Magayon na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa agimat, kundi sa tapang at pananampalataya sa harap ng mga dilim. Habang patuloy ang gabi, si Aling Berta ay muling nagdasal, isang paalala sa mga tao ng baryo na hindi lahat ng nilalang mula sa dilim ay kayang tapusin ng isang agimat lamang. May mga lihim pa sa mundo ng mga albularyo,
na hindi kayang mabuksan ng sinuman.